Paano mo natutunan ang Tagalog? Tanong nila. Nag-aral akong mag-isa. Huwag ka lang susuko. Sa harap mismo ni Pangulong Macron ng Pransya at punong ministro Keir Starmer ng Britanya, naging usap-usapan ang pahayag ng isang propesor mula sa Universidad ng Bern sa Switzerland na kilala bilang Harvard ng Europa. Ang alpabetong ginamit natin sa loob ng 3,000 taon ay mali. Dapat nating gamitin ang baybayin ngayon din. Dahil sa nakagugulat na pahayag na ito, naghanda ng sabay-sabay na pag-atake ang mga pinakatanyag na universidad sa Europa, ang Oxford ng Britanya, Sorbonne ng Pransya at Universidad ng Berlin sa Alemanya. Ngunit isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Ang mga pinakamagagaling na scholar sa Europa na dapat sana'y sasalungat ay isa-isang nanahimik. Sa halip, sila pa ang nalulong sa pag-aaral ng baybayin. Diyos ko, may ganito palang sistema ng pagsulat? Ngayon, ibubunyag natin ang baybayin shock na yumanig sa buong Europa. Ako, si Tobias Lothy, isang emeritus professor ng paleography sa Universidad ng Bern. 40 taon kong pinag-aralan ang mga sistema ng pagsulat at nakapaglathala na ako ng 15 libro. Sa pader ng aking opisina, nakasabit ang isang malaking chart na nagpapakita ng ebolusyon ng alpabetong Latino at buong pagmamalaki kong idinisplay ang aking sertipiko bilang tagapayo ng UNESCO. Puno ang aking mga estante ng mga salin ng aking mga aklat sa iba't ibang wika. Simple ngunit matatag ang teoryang ipinaglaban ko sa buong buhay ko. Ang 26 na letra ng alpabetong Ingles ang pinakaperpektong sistema ng pagsulat sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isipin ninyo, sa 26 na simbolo lamang, naitala natin ang lahat ng kaalaman ng tao. May mas episyente pa bang sistema kaysa rito? Ang mga obra ni Shakespeare at teorya ni Einstein ay parehong isinulat gamit ang 26 na letrang ito. Ngayong araw, muli akong nagturo ng may sigla sa isang seminar para sa mga graduate student. Puno ang silid-aralan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Alam niyo ba kung bakit sinakop ng alpabeto ang mundo? Tanong ko, dahil sa pagiging simple at episyente nito. Mula sa Phoenicia, dumaan sa Gresya, hanggang sa Roma at kumalat sa buong mundo. Ang alpabeto mismo ang naging simbolo ng paglaganap ng sibilisasyon. Hindi nagkataon lamang na ang internet at computer ngayon ay nakabatay sa alpabeto. Nakita ko ang mga estudyanteng tumatango habang masipag na nagsusulat. Isa sa kanila ang nagtaas ng kamay. Isang matalinong estudyante mula mismo sa Switzerland. Profesor, kung gayon, malulutas din po ba ng alpabeto ang problema sa wika ng Switzerland? Ang walang katapusang problema ng Switzerland. Sa aming bansa, 905% ang nagsasalita ng Aleman, 23% ang Pranses, 8% ang Italiano, at 5% ang Romansh. Dahil sa 4 na opisyal na wika, 6 bilyong Swiss franc ang nasasayang taon-taon para lamang sa interpretasyon. Sa bawat pulong ng Federal Council, kailangan ng 12 interpreter at lahat ng opisyal na dokumento ay kailangang isalin sa 4 na wika. Ganoon din sa mga kumpanya. Ang mga multinational corporation ay kailangang maghanda ng mga dokumento sa iba't ibang wika. Buong kumpiyansa akong sumagot. Simple lang, magkaisa tayong lahat sa Ingles. Pareho lang namang alpabeto ang gamit ng Ingles. Kung gagawing opisyal na wika ang Ingles, na siyang pandaigdigang pamantayan na malulutas ang lahat ng problema. Makakatipid tayo ng 6 bilyong franc na pwedeng ilaan sa edukasyon o social welfare. Isang estudyanteng Pranses ang tumutol. Pero Professor, paano na po ang aming pagkakakilanlang linguistiko? Dapat pong igalang ang pagkakaiba-iba ng wika. Sumagot ako. Ngunit hindi natin maaaring balewalain ang praktikal na aspeto. Dahil mayroon tayong iisang pundasyon, ang alpabeto, magiging madali ang paglipat. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa aking opisina at binuklat ang 4 na pahayagan sa aking mesa. Ang Neue Zürcher Zeitung sa Aleman, Le Temps sa Pranses, Corriere del Ticino sa Italiano, at La Quotidiana sa Romansh. Lahat ay gumagamit ng parehong alpabeto ngunit nakasulat sa magkakaibang wika. Parehong balita ang tinatalakay ngunit sa magkakaibang paraan. Napangiti ako ng may kasiyahan. Paano mo pagdududahan ang kahusayan ng alpabeto kung ganito kalinaw?
Ibang-iba ito sa komplikadong mga sistema ng pagsulat sa silangan. Ang esensya ng sibilisasyon ng tao ay nasa 26 na letrang ito. Sa China, kailangan mong magsaulo ng libu-libong karakter. Sa Hapon, 3 sistema ang pinaghahalo. Ang sulat Arabo ay binabasa mula kanan pa kaliwa. Kung ikukumpara, napakasimple at episyente ng alpabeto. Tanaw mula sa bintana ang lumang bayan ng Bern. Ang lungsod na ito, na nagmula pa noong Middle Ages, ay umunlad kasabay ng alpabeto. Ang mga salitang Latino na nakaukit sa orasan. Ang mga inscription sa katedral lahat ay nakasulat sa alpabeto. Muli akong nakumbinsi. Walang sistema ng pagsulat na mas mahusay kaysa sa alpabeto. Laging masaya ang aming pagtitipon ng pamilya tuwing weekend, lalo na kung makikita ko ang aking apong si Sofia. Sa edad na 14, nasa kasagsagan siya ng pagiging teenager. Ngayong araw, hindi na naman niya mabitawan ang kanyang cellphone. Ang anak ko at ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa sektor ng pananalapi sa Zurich at si Sofia ay nag-aaral sa isang international school. Sofia, ano ba? Yang pinapanood mo ng seryoso? Tanong ko. Kahit habang kumakain kami ng tradisyonal na Swiss cheese fondue, nakatutok pa rin si Sofia sa screen. Yung gento po ng SB19. Sabi ni Sofia sabay ngiti at pinakita sa akin ang screen. Isang music video ng mga Pilipinong mang-aawit na kumakanta sa Tagalog at Ingles. Napakakulay at napakasigla ng kanilang sayaw. Aba, kumakanta sila sa Ingles. Iyan ang kapangyarihan ng alpabeto. Naiintindihan ng buong mundo. Sabi ko nang may paghanga, tingnan mo, kahit mga Pilipinong mang-aawit, kailangan gumamit ng Ingles para sa pandaigdigang merkado. Iyan ang lakas ng alpabeto. Ngunit biglang may sinabi si Sofia na ikinagulat ko. Lolo, nag-aaral po ako ng baybayin. 3 linggo na po. Baybayin? Ano yon? Unang beses kong marinig ang salitang iyon. Sa 40 taon kong pag-aaral ng mga sistema ng pagsulat, parang nadaplisan ko lang ang salitang baybayin sa mga research paper. Sulat po ng mga Pilipino. Yung ginagamit ng mga ninuno nila, ang galing po. Sabay po kami ni Emma na nag-aaral. Masayang paliwanag ni Sofia. Kumunot ang noo ko. Bakit ka nag-aaral ng mga sinaunang sulat ng silangan? Sayang lang sa oras. Kung alam mo ang alpabeto, makukuha mo ang lahat ng kaalaman sa mundo. Sa eskwelahan nyo, tinuturuan na kayo ng Ingles, Aleman at Pranses. Kailangan mo pa bang mag-aral ng walang kwentang sulat? Umiling si Sofia. Hindi po, Lolo. Mas lohikal po ang baybayin kaysa sa alpabeto. Sabi po ni Emma, yung hugis ng mga letra ay base raw sa kung paano binibigkas. Kaya ang dali pong matutunan. Kalokohan, mariin kong sabi. Paano magiging mas mahusay ang isang sulat mula sa silangan kaysa sa alpabetong may 3,000 taon ng kasaysayan? Baka kathang-isip lang yan ng mga P-pop fan. Ang uso, lumilipas, pero ang alpabeto, panghabang buhay. Ngumiti ng alanganin ang anak ko at ang kanyang asawa para ibahin ang usapan. Dad, ganyan po talaga ang mga bata ngayon. Dahil po yan sa Pinoy Wave. May Filipino Culture Club ng araw po sa school ni Sofia. Kahit ano pang wave yan, malinaw kung aling sistema ng pagsulat ang mas mahusay. Kaya nga alpabeto ang ginagamit ng mundo. Inis kong sabi sabay inom ng isang lagok ng alak. Ang malinis na lasa ng Swiss white wine ay kumalat sa aking bibig. Habang naghahapunan, patuloy na nagkwento si Sofia tungkol sa baybayin. Lolo, 11 lang po ang simbolo sa baybayin, mas kaunti kaysa sa alpabeto, pero kaya raw pong isulat ang lahat ng tunog, at malinaw ang pagkakaiba ng patinig at katinig. Paano mo maisusulat ang komplikadong wika ng silangan sa 17 simbolo lang? Ang Mandarin ay may 4 na tono, at ang Hapon ay may komplikadong mga pantig. Pagtutol ko. Totoo po. Kaya ko na nga pong isulat ang pangalan ko. Nagsimulang magsulat si Sofia sa isang napkin. Mga kakaibang simbolo na kombinasyon ng mga linya at kurba. Itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Tama na. Hindi interesado ang lolo mo dyan. Mas makabubuti pang pag-aralan mo ang Latin o sinaunang Griego sa oras mo. Ang KJ nyo naman po, lolo, sabi ni Sofia na nakasimangot. Pauwi sa sasakyan, hindi ko maitago ang aking pagkadismaya. Bakit ganito kawalang muwang ang mga kabataan ngayon? Dahil siguro sa internet,
Basta-basta na lang silang naniniwala sa mga impormasyong hindi beripikado. Ikumpara ang isang sulat mula sa Asya sa libu-libong taong kasaysayan ng alpabeto, ang sabihing may sulat na mas mahusay kaysa sa alpabeto. Kahit sa akin na 14 taon nang nag-aaral ng mga sistema ng pagsulat, ito ay isang katawa-tawang pahayag. Bukas, ikukwento ko ito sa mga kasamahan ko sa universidad. Siguradong pagtatawanan nila ito. Lalo na si Professor Schmidt ng Comparative Linguistics, mahilig siya sa mga ganitong kwento. Pero bakit kaya? Kahit pagdating sa bahay, hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Sofia. Ang hugis ng mga letra ay base sa kung paano binibigkas? Posible ba talaga yon? Ang alpabeto man ay nagsimula sa mga pictograph, pero ngayon, wala nang koneksyon ang tunog at hugis. Nakahiga na ako sa kama pero iniisip ko pa rin ito. Bukas, kapag may oras ako, susubukan kong tingnan. Iyon ang naisip ko bago ako makatulog. Ngunit hindi ko alam noon na ito na pala ang simula ng tuluyang pagbabago ng aking buhay. Lunes ng hapon, naglalakad ako sa Mark Gas sa lumang bayan ng Bern. Matagal ko nang libangan ang maglakad sa ilalim ng mga medieval arcade. Ang 6 na kilometrong arcade na ito, ang pinakamahabang may bubong na shopping street sa Europa. Kahit umulan, hindi mo kailangan ng payong. Pinalamutian ang kalye ng mga lumang fountain at mga estatwa ng oso. Pagkalagpas sa Zeitlog Orasan, habang papunta sa katedral, napadaan ako sa harap ng isang community college, ngunit may kakaiba akong nakita. Ang pasukan ng kolehiyo, na karaniwang tahimik, ay may mahabang pila. Dahil sa kuryosidad, lumapit ako at nakita ang isang banner. Baybayin Crash Course, 2 oras lang, sapat na. Ang siyentipikong pagsulat na madaling matutunan ng lahat. Naisip kong ito ay isang walang basehang exaggeration. Matuto ng isang sistema ng pagsulat sa loob ng 2 oras at isang komplikadong sulat pa mula sa silangan. Ang alpabeto nga, inaabot ng ilang buwan para matutunan ng maayos. Ang mga bata halos 1 taon bago nila makabisado ang alpabeto. Ngunit may kakaiba. Tiningnan ko ang mga taong nakapila iba't iba ang edad at propesyon. Sa tanti ako, higit 200 sila. Nakapagtataka na ganito karaming tao ang nagtipon sa isang hapon ng karaniwang araw. May mga empleyadong nakasuot ng business suit, mga medical staff na nakauniforme, at kahit pulis. Ano bang meron dito? Bulong ko sa sarili. Naging mausisa ako. Wala naman akong espesyal na gagawin ngayon, at bilang isang emeritus professor, may karapatan akong mag-obserba ng mga klase sa community college. Pumasok ako sa gusali at hinanap ang silid-aralan. Ginanap ang klase sa isang malaking auditorium na kayang maglaman ng 200 tao. Tahimik akong umupo sa likuran. Talagang kahanga-hanga ang komposisyon ng mga mag-aaral. Mula sa mga teenager hanggang sa mga 90 anyos, iba't ibang henerasyon ang naroon. Sa harap may mga kabataang may laptop at sa likod may mga matatandang nakasalamin. Magandang hapon sa inyong lahat, sabi ng isang binatang umakyat sa entablado. Isang Swiss na mukhang nasa early 30s. Ako si Marco Santos, nag-aral ako sa Universidad ng Pilipinas sa loob ng 3 taon at kalalabas ko lang. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang kamangha-manghang mundo ng baybayin, isang Swiss na nag-aral sa Pilipinas. Malaki na talaga ang ipinagbago ng mundo. Naisip ko. Ngunit sa sumunod na sandali, hindi ako makapagsalita. Sige, sabayan ninyo ako. Ito ang magiging unang simbolo sa inyong pangalan. Nag-drawing si Marco ng isang simpleng hugis sa pisara, isang simbolo na parang alon. Ito ang BA. Pansinin nyo, ang hugis nito ay parang mga labing bumubuka para sabihin ang tunog na ba. Damhin ninyo kung paano gumalaw ang inyong mga labi. Nagsimulang sumunod ang mga estudyante. Ba, umalingaw-ngaw ang tunog sa buong silid. Tama, ang hugis ng mga labi na bumubuka, iyan ang letrang ito. Nagpatuloy si Marco. Ngayon, tingnan natin ang NA. Ang hugis nito ay sumisimbolo sa dila na dumidikit sa ngalangala. Sabihin ninyo, na. Nakakagulat pero totoo nga. Ang hugis ng letra ay may pagkakahawig sa posisyon ng dila kapag binibigkas ito. Para akong nakatingin sa salamin habang iniisip ang hugis ng aking bibig. Ngunit mas nakagugulat pa ang sumunod na nangyari. Ayan, 30 minuto na ang nakalipas. Natutunan na ninyo ang 5 katinig,
Ngayon subukan nating isulat ang inyong mga pangalan. Isang lola na mukhang o sino anyos sa harapang upuan ang nagtaas ng kamay. Ginoo, ako si Marta. Paano ko isusulat yan? Isinulat ni Marco sa pisara gamit ang baybayin. Dahan-dahang isinulat ng lola habang nanginginig ang kamay at bigla siyang ngumiti ng malapad. Naku! Ang dali lang pala! Sa loob ng 30 minuto, naisulat ko ang pangalan ko sa isang bagong paraan ng pagsulat. Sa 80 taon kong buhay, ngayon ko lang ito naranasan. Hindi ako makapaniwala. Isang 100 anyos na lola sa loob ng 30 minuto, posible ba ito? Inabot ako ng 1 buwan para matutunan ang sulat Arabo. Mas matagal pa ang Hebreo. Nagpatuloy ang klase. Ipinaliwanag ni Marco ang mga patinig. Ang mga marka ng patinig sa baybayin na tinatawag na kudlit ay simple lang. Kung ang tuldok o kudlit ay nasa itaas, ang tunog ay E o I. Kung nasa ibaba, O o U. Simple at intuitive, tulad ng pagturo sa langit o lupa. Wow! Umalingaw-ngaw ang paghanga sa iba't ibang bahagi ng silid. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi ko ang bumulong para itong mga bloke ng Lego. Binubuo mo ang mga letra. Henyo, tumpak ang sinabi niya. Talagang parang binubuo ang baybayin. Ang paraan ng pagsasama ng katinig at patinig para makabuo ng isang pantig ay napakasistematiko. Kung isasama ang BA at ang kudlit sa itaas, magiging BI. Kung isasama ang NA at ang kudlit sa ibaba, magiging no. Pagkalipas ng 1 oras, isang milagro ang nangyari. Karamihan sa mga estudyante ay nakakabasa na ng mga simpleng pangungusap. Ako ay taga Switzerland. Maganda ang panahon ngayon. Madali ang baybayin. Binabasa nila ang mga pangungusap na ito na nakasulat sa baybayin. Hindi ka pani-paniwala na sabi ko sa sarili, puno ng pagkabigla, nagbigay ng huling paliwanag si Marco. Ang dahilan kung bakit natuto kayong magbasa ng baybayin sa loob ng 2 oras ay simple lang. Ang baybayin ay isang sulat na dinisenyo ng may lohika. Isang matalinong dato noong ika-15 siglo ang nagperpekto sa sistemang ito para sa kanyang mga nasasakupan na naglalaman ng malalim na karunungan ng kalikasan. Lumabas ako ng silid na tulala. Naguguluhan ang isip ko. Posible ba talaga ito? Mali ba ang pinaniwalaan ko sa loob ng 40 taon? Hindi ang alpabeto ang pinakamahusay. Sa pasilyo, narinig ko ang usapan ng mga estudyante. Ang galing! May ganito palang kadaling sulat. Ituturo ko ito sa mga anak ko bukas. Lumabas ako ng gusali at mabigat ang mga paang naglakad pa uwi. Makulimlim ang langit at mukhang uulan na. Ganon din ang puso ko. Ang langit ng aking paniniwala na naging maliwanag sa loob ng 40 taon ay nagsimulang takpan ng mga ulap ng pagdududa. Paglabas ko ng silid-aralan, tulala akong umuwi. Kung dati, dadaan ako sa opisina para tingnan ang sinusulat kong papel, ngayon wala akong ganang gawin iyon. Puno ang isip ko ng baybayin. Paanong ang isang 80 anyos na lola ay nakapagsulat sa loob ng 30 minuto? Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa aking study. Binuksan ko ang computer at nagsimulang mag-research. Baybayin, Filipino alphabet, pre-colonial Philippine script. Iba't ibang keyword ang ginamit ko at lalo akong nalunod sa pagkabigla. Ang BA ay hugis ng bumubukas na bibig. Tumayo ako sa harap ng salamin at sinubukang bigkasin ang ba habang inoobserbahan ang aking bibig. Totoo nga, ang hugis ng bumubukas na bibig ay may pagkakahawig sa karakter na BA sa baybayin. Kapag binibigkas ang NA, dumidikit ang dila sa ngalangala at ang hugis nito ay eksaktong tumutugma sa karakter na NA. Nakakagulat. Isipin ninyo ang alpabeto. May nakakaalam ba kung bakit A ang hugis ng A o bakit B ang hugis ng B? Nagbago lang ito sa paglipas ng kasaysayan. Walang partikular na dahilan. Ang A daw dati ay ulo ng baka at ang B ay bahay pero ngayon wala nang bakas ng mga yon. Pero iba ang baybayin. Ang hugis ng bibig habang bumibigkas ay ginawang letra. Paanong naging posible ang ganong ideya? Habang lumalalim ang aking pananaliksik, mas marami akong natutuklasang kamanghamanghang bagay. Ang sistema ng katinig ng baybayin ay hindi lang basta hugis. Ang mga tunog na nagmumula sa iisang posisyon ay may pagkakahawig sa hugis. Halimbawa, ang dia
at RA ay iisang karakter lang dahil magkalapit ang tunog at posisyon ng dila. Ang PA ay nagiging FA sa ibang interpretasyon sa pamamagitan ng simpleng modifikasyon. Ito ay henyo. Hindi ko napigilang humanga. Hindi ito simpleng sistema ng pagsulat, isa itong aklat sa ponetika. Hindi ko namalayan ang paglipas ng oras. Nalaman ko ang tungkol sa isang maalamat na datu na nag-standardize nito noong ika-15 siglo. Isang pinuno na mismo ang bumuo ng isang sistema ng pagsulat para sa kanyang mga tao. Wala itong katulad sa kasaysayan ng mundo. Mas nakakagulat ang dahilan ng paglikha nito. Nahanap ko ang isang salin ng isang sinaunang kasulatan, sapagkat ang wika ng ating lupain ay iba sa mga dayuhan at ang kanilang mga sulat ay hindi akma. Maraming hangal na mamamayan ang may nais ipahayag, ngunit hindi magawa. Dahil sa aking habag, nilikha ko ang mga bagong simbolo upang ang bawat isa ay madaling matuto at magamit ito sa araw-araw. Lumikha ng sulat para sa mga mamamayan? Isang revolusyonaryong ideya. Noong panahong iyon sa Europa, ang mga pari at maharlika lang na marunong maglatin ang may monopolyo sa pagsulat. Panahong iyon na normal lang na maging mangmang ang karaniwang tao. Ngunit sa silangan, isang pinuno ang gumawa ng sulat na madaling matutunan ng lahat. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Nahanap ko ang isang libro na tinatawag na Saligan ng Pagsulat Foundation of Writing, isang kathang-isip na parallel sa Hunminjeongeum Haerye. Detalyado nitong ipinapaliwanag ang mga prinsipyo ng paglikha ng baybayin. Nakapaloob dito ang pilosopiya ng kalikasan at isang napakatumpak na pagsusuri sa ponetika para sa panahong iyon. Ang sistema ng patinig ay mas pilosopikal. Ang kudlit sa itaas ay sumisimbolo sa langit o itaas na mundo. Ang kudlit sa ibaba ay sumisimbolo sa lupa o ibabang mundo. Ang karakter mismo ay sumisimbolo sa tao. Ang kombinasyon ng tatlong elementong ito ang bumubuo sa lahat ng patinig. Alas 3 na ng madaling araw. Nakaupo pa rin ako sa harap ng computer. Puno ng mga sulat kamay na baybayin ang aking mesa. Ang alpabeto na pinaniwalaan kong pinakamahusay sa loob ng 40 taon ay biglang naging simple at kulang. Ang alpabeto ay resulta ng 3,000 taong ebolusyon na dumaan sa iba't ibang sibilisasyon mula sa sulat Phoenician, naging Griego at naging Latin, nawala ang orihinal na kahulugan at naging mga abstract na simbolo na lang. Sa kabilang banda, ang baybayin ay isang sistematikong dinisenyo ng isang henyo batay sa siyentipikong prinsipyo. Para itong pagkakaiba ng isang likas na daanan at isang planadong expressway. Mali ba ako? Sa unang pagkakataon, pumasok sa isip ko ang tanong na ito. Inisip ko ang spelling sa Ingles. Dough through tough, thought, bow. Magkakahawig ngunit magkakaiba ang bigkas. Bakit? Dahil sa pagbabago sa kasaysayan. Dati, iba ang bigkas, pero nanatili ang spelling. Hindi lohikal. Inisip ko ang isa pang halimbawa. Bakit hindi binibigkas ang K sa knife? Ang P sa psychology? Ang S sa island? Alam na alam ko kung gaano nahihirapan ang mga nag-aaral ng Ingles dahil sa mga irregularidad na ito. Pero iba ang baybayin. Kung ano ang sulat, iyon ang basa. Ito ang katuparan ng isang perpektong ponetikong sistema. Ang BA ay laging tunog ba at ang patinig A ay laging tunog A. Aninag ang silhouette ng Alps sa malayo, ngunit sa loob ko may bumabagyo. Ang tore ng aking paniniwala na itinayo ko sa loob ng 40 taon ay nayayanig. Hindi ang alpabeto ang pinakamahusay, mahina kong bulong. Ako, mali ako. Mula noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Hindi ako makapag-focus sa klase, at ang pakikipag-usap sa mga kasamahan ay lumilipas lang. Puno ng baybayin ang aking isip. Gabi-gabi, nakaupo ako sa harap ng computer, naghahanap ng mas maraming impormasyon, partikular akong nahalina sa katauhan ng maalamat na datu na nag-standardize nito. Paano nagkaroon ng ganitong siyentipikong pag-iisip ang isang pinuno noong ika-15 siglo? Habang naghahanap ako ng mas maraming datos, nalaman kong hindi lang pagsulat ang kanyang nilikha. Isa siyang taong renasimiento na may kamanghamanghang mga nagawa sa astronomiya, musika, agrikultura at medisina. Sinasabing personal na pinag-aralan ng datu ang ponetika para likhain ang baybayin.
Kasama ang kanyang mga tagapayo, inobserbahan niya ang mga organo ng pagsasalita ng tao at sinuri ang prinsipyo ng paglikha ng tunog. At batay sa mga resultang iyon, dinisenyo niya ang pinakasiyentipikong sistema ng pagsulat. Ang mga katinig, 17 sa bilang. Ang tunog lalamunan, ka ay hango sa hugis ng lalamunang bumubuka. Ang tunog dila, na, ay hango sa hugis ng dila na dumidikit sa ngalangala. Ang tunog labi, bia, ay hango sa hugis ng bibig. Ang tunog ni pinsa ay hango sa hugis ng ngipin. Ang tunog ilong nga ay hango sa daloy ng hangin sa ilong. Habang binabasa ko ang siping ito mula sa saliga ng pagsulat, hindi ko mapigilang humanga. Ang klasifikasyon ng lugar at paraan ng artikulasyon na ginagamit sa modernong lingwistika ay naitatag na noong 15 siglo. Mas maaga ito ng 400 taon kaysa sa kanluran. Sinimulan kong ikumpara ng formal ang baybayin at alpabeto. Gumawa ako ng talahanayan at sinuri ito ng sistematiko. Una, bilang ng letra, alpabeto 1 size, baybayin by B7. Magkalapit ang bilang, ngunit magkaiba ang istruktura. Ikalawa, pagiging sistematiko. Walang malinaw na pagkakaiba ang mga katinig at patinig sa alpabeto. Ang A, E, I, O, U ay mga patinig, ngunit walang pagkakaiba sa hugis sa ibang letra. Sa baybayin, malinaw ang pagkakaiba. Ang mga katinig ay hango sa mga organo ng pagsasalita, at ang mga patinig ay idinadagdag gamit ang kudlit. Ikatlo, extensibility. Ang alpabeto ay kailangang magdagdag ng bagong letra o kombinasyon para sa mga bagong tunog. Halimbawa ang umlaut sa Aleman. Ngunit ang baybayin, sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga batayang simbolo at kudlit, ay kayang isulat ang halos lahat ng tunog. Ikaapat, paraan ng pagsasama. Ang alpabeto ay linear, C-A-T. Habang dumarami ang letra, humahaba ang salita. Ngunit ang baybayin ay pinagsasama-sama ang katinig at patinig sa bawat pantig. Sa isang karakter na han, naroon na ang ha at nang gamit ang isang theoretical na vowel killer o virama para sa kwento. Bakit mahalaga ang pagkakaibang ito? Dahil sa pagiging madaling basahin. Sa alpabeto, humahaba ang salita. Tingnan ang salitang internationalization, 20 letra. Ngunit sa baybayin, pandaigdigan, mas kaunting espasyo ang kailangan. Mas maraming impormasyon sa iisang espasyo. Ikalima, kadalian sa pag-aaral. Ito ang pinaka-nakakagulat na bahagi. Sa alpabeto, kailangan mong isa-isahin ang bawat letra at tunog. Sa Ingles, madalas na magkaiba ang tunog ng iisang letra. Ang A sa cat, cake, at father ay magkakaiba. Ngunit sa baybayin, kailangan mo lang intindihin ang prinsipyo. Ang mga katinig ay hugis ng organo ng pagsasalita. Ang magkakatulad na tunog ay may magkakatulad na hugis. Madali itong matutunan. Napagtanto ko, ang baybayin ay hindi lang isang ponetikong sulat. Ito ay isang featural script. Ang katangian mismo ng tunog ay nasa letra. Ang relasyon ng DA at RA ay nagpapakita nito. Ang mga tunog na galing sa iisang posisyon ay may magkakatulad na hugis. Samantala, sa alpabeto, malalaman mo ba ang relasyon ng B at P sa hugis lang? D at T, G at K? Hindi. Kailangan mong isa-isahin. Sa lingwistika, ang B at P ay parehong bilabial. Ang pagkakaiba lang ay voiced at unvoiced, ngunit hindi ito ipinapakita ng alpabeto. 4:00 ng madaling araw, isinulat ko sa aking notebook. Alpabeto. Produkto ng 3,000 taong ebolusyon, resulta ng pagkakataon at kasaysayan. Baybayin. Bunga ng isang henyo, resulta ng agham at pilosopiya. At idinagdag ko, hindi laging nananalo ang ebolusyon laban sa disenyo. Minsan, ang isang revolusyonaryong disenyo ay lumalampas sa mahabang ebolusyon. Pagsikat ng araw, nagsimula na ang umaga sa Bern. Tumunog ang kampana ng simbahan, ngunit para sa akin, iyon ang sandali ng paglisan ng dilim. Ang kurtina ng pagkiling na bumulag sa akin sa loob ng 40 taon ay unti-unting nawawala, ngunit kakaiba. Hindi masakit aminin na mali ako. Mas malaki ang kagalakan ng pagkatuklas ng bagong katotohanan. Bilang isang scholar, may mas malaki pa bang kaligayahan dito? Na kahit sa edad na 60, kaya ko pang matuto ng bago at baguhin ang aking mga pananaw.
Ito ang tunay na katangian ng isang scholar. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng takot. Kung mali ang itinuro ko sa buong buhay ko, paano ko ito ipapaliwanag sa aking mga estudyante? Ano ang iisipin ng mga kasamahan ko? Ngunit ang katotohanan ay katotohanan. Hindi mo ito maitatago o tatalikuran. Makalipas ang ilang araw, tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pinto, nandoon si Sofia. Maaga raw siyang natapos sa eskwela kaya dinalaw niya ako. May dala siyang maliit na paper bag. Lolo, hindi po maganda ang itsura niyo. May problema po ba? Nag-aalalang tanong ni Sofia. Siguro dahil sa ilang araw na puyat, halata na sa mukha ko ang pagod. Wala. Ayos lang ako. Puyat lang dahil sa research. Pilit akong ngumiti. Tuloy ka. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Habang umiinom kami ng tsaa sa sala, nagkwento si Sofia tungkol sa eskwela, mga kaibigan, at mga bagong pelikula. Nakikinig lang ako. Ang masiglang enerhiya ng aking apo ay tila nagpapaginhawa sa aking pagod na puso. Ay, oo nga pala. Biglang may kinuha si Sofia sa kanyang bag. Isang asul na sobre. Lolo, para po sa inyo. Sinulatan ko po kayo. Sulat? Sa panahon ngayon? Nagulat ako. Ang mga kabataan ngayon, lahat ay sa smartphone na. Opo. Nahihiyang ngumiti si Sofia. Nakasulat po sa baybayin. Gulat akong napatingin kay Sofia. Sa baybayin? Opo. Medyo magaling na po akong magsulat sa baybayin. Mababasa niyo rin po yan. Madali lang po. Inabot ni Sofia ang sobre. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang sulat. Sa puting papel, nakita ko ang malinis na sulat kamay sa baybayin. Gamit ang lahat ng natutunan ko sa mga nakaraang araw, dahan-dahan kong sinimulang basahin para kay Lolo. Sa unang salita pa lang, nanikip ang dibdib ko. Ang salitang Lolo na isinulat ng aking apo sa baybayin, binabasa ko. Nagpatuloy ako. Mahal na mahal ko po kayo, Lolo. Kayo po ang pinakamagaling na lolo sa lahat. Kahit minsan, matigas ang ulo nyo. Hindi ko mapigilang mapangiti. Tipikal na Sofia. Sa tabi ko, maingat akong pinapanood ni Sofia. Ang dahilan po kung bakit ako nag-aaral ng baybayin ay hindi lang dahil sa P-pop. Nagkaroon po kasi ako ng kaibigang Pilipino. Ang pangalan niya po ay Lian. 3 taon na po si Lian dito sa Switzerland pero hirap pa rin po siya sa Aleman. Nag-uusap kami sa Ingles pero minsan nakakainis po. Nagpatuloy ang sulat. Ang proseso ng pagiging magkaibigan nila ni Lian, ang mga natutunan niya tungkol sa kulturang Pilipino. At ang kanyang mga saloobin tungkol sa ganda ng baybayin, isinulat sa isang purong wika. Sabi po ni Lian, ang baybayin daw po ay ginawa ng isang matalinong datu para sa mga tao. Para lahat ay madaling makabasa at makasulat. Ang galing po ng datu na yon. Sana may ganoon din tayong pinuno sa Switzerland. Sa bahaging ito, huminto ako sa pagbabasa. Tama, wala tayong ganoong pinuno. Laging magkakasama ang iba't ibang wika sa Switzerland, ngunit hindi namin inisip na pag-isahin ito. Sa halip, ipinagmalaki pa namin ang pagkakaiba-iba. Ngunit ang kapalit nito ay 6 bilyong franc taon-taon. Lolo, may natutunan po ako habang nag-aaral ng baybayin. Ang wika pala ay maaaring maging tulay, hindi pader. Kapag nakasulat sa baybayin, mababasa ni Lian, ako, at kahit ang lola ni Lian, hindi po ba't kamangha-mangha. Sa huling pangungusap, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Mahal kita, Lolo. Kapag sinusulat ko sa baybayin, parang mas nararamdaman ko ang sinasabi ko. Kakaiba, no? Parang mas taos puso kaysa kapag sinusulat ko sa Aleman. Siguro dahil espesyal ang baybayin. Sana po, mag-aral din kayo ng baybayin. Para po makapagpalitan tayo ng sulat sa baybayin. Nagmamahal, Sofia. Dumaloy ang luha sa aking pisngi. Ang aking 11 anyos na apo sa loob ng ilang linggo ay nakapagsulat ng ganito kagandang sulat. At nababasa ko ito. Hindi ba't ito ang kapangyarihan ng pagsulat? Lolo, bakit po kayo umiiyak? Gulat na tanong ni Sofia. Niyakap ko si Sofia ng mahigpit. Hindi, masaya lang ako dahil napakaganda ng sulat mo. Huminto ako sandali at nagpatuloy. Tama ka, espesyal nga ang baybayin. Nagningning ang mga mata ni Sofia. Talaga po? Kayo na po ang nagsabi niyan. Oo, mali ang lolo. Ang baybayin, mas siyentipiko at demokratiko kaysa sa alpabeto. Ito ang unang beses na inamin ko ito ng malakas.
Kung ganoon po, mag-aaral na rin po kayo ng baybayin? Tanong ni Sofia na puno ng pag-asa. Oo, pag-aaralan ko ng mabuti ang baybayin. Para masulatan kita ng sagot sa baybayin, taos puso kong sabi. Ngumiti ng malapad si Sofia at may kinuha sa kanyang bag. Isang aklat sa baybayin. Dinala ko po, baka sakali. Madali lang po ito. Tutulungan ko po kayo. Sa sumunod na oras, tinuruan ako ng aking labantal anyos na apo ng baybayin. Baliktad ang aming mga papel. Ako, na buong buhay ay nagturo ay natututo ngayon mula sa aking apo. Ngunit hindi ako nahihiya. Mas malaki ang kagalakan ng pagkatuto ng bago. Lolo, ito po ang sa. Hugis ngipin po ito. Kapag sinabi niyo ang sas, lumalabas ang hangin sa pagitan ng mga ngipin. Paliwanag ni Sofia. Oo nga, kamangha-mangha, humanga ako. At kapag dinagdagan mo ito ng isang guhit, nagiging TSA, mas malakas na tunog. Tapos kapag dinagdagan pa, nagiging DYA, sistematiko. Napaka-sistematiko na halos maganda na ang mga tunog na magkakapamilya ay nagmula sa isang batayang hugis. Hindi ka panipaniwala na ang ganitong sistema ay nilikha 600 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang pagsulat ay hindi simpleng mga simbolo. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa mga tao. Isang sisidlan para sa puso. At ang baybayin ang gumagawa nito sa pinakamadali at pinakamagandang paraan. Pag-alis ni Sofia, binasa ko ulit ang sulat. Bawat karakter, binigkas ko ng malakas at naramdaman. Ito kaya ang mundong pinangarap ng matalinong datu? Isang mundo kung saan lahat ay madaling matuto at maipahayag ang kanilang damdamin. Isang mundo kung saan nagkakaintindihan ang lahat, anuman ang estado, edad o nasyonalidad. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Sa aking panaginip, nagsusulat ako ng tala-arawan sa baybayin at tila nakangiting nanonood ang datu. Lunes ng umaga, may pulong ang mga profesor sa universidad, isang regular na pulong tuwing unang Lunes ng buwan. Naroon ang lahat ng dekano at pangunahing profesor ng Universidad ng Bern. Ngayong araw, kakaiba ang tensyon sa silid. Sinimulan ng rektor ang pulong, meron tayong espesyal na agenda ngayon, ang pagbubukas ng isang elective course sa wika at kultura ng Timog Silangang Asya. Nakikinig ako ng mabuti, tungkol kaya ito sa baybayin? Kamakailan, tumaas ng husto ang interes ng mga estudyante sa wika ng Pilipinas. Partikular sa baybayin, sabi ng rektor habang tinitingnan ang mga datos. Mahigit 300 estudyante na ang humihiling na magbukas ng klase sa baybayin. Nagsumite na rin sila ng formal na petition. Nagtanong si Professor Mueller ng Departamento ng Kasaysayan, dahil ba yan sa P-pop? Hindi kaya isang panandaliang uso lang? Mayroon ding ganoon, ngunit may mas interesante pang dahilan, sagot ng rektor. Sinasabi ng mga estudyante na napaka-siyentipiko at madaling matutunan ng baybayin. Sa katunayan, laging sold out ang klase sa baybayin sa community college. 3 oras pa lang bukas, puno na ang dalang-dalang slots. Nagbulungan ang mga propesor, nagtaas ako ng kamay. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Kamakailan, pinag-aralan ko ang baybayin, mahinahon kong sinimulan. Ito ay isang napakasistematikong sistema ng pagsulat. Ang mga katinig na hango sa hugis ng organo ng pagsasalita, ang mga patinig na may pilosopiya ng kalikasan at ang kanilang siyentipikong kombinasyon. Sa tingin ko, sapat itong maging isang elective course. Biglang tumahimik ang silid. Gulat na tumingin sa akin ang mga kasamahan ko. Si Tobias Leuthi, ang tagapagtanggol ng alpabeto, ay sumusuporta sa isang sulat mula sa silangan. Hindi sila makapaniwala. Nagtanong si Professor Schmidt ng Departamento ng Linguistika. Professor Leuthi, sinusuportahan mo ang baybayin? Ikaw, na buong buhay ay ipinaglaban ang kahusayan ng alpabeto? Oo, tama ka. Buong pagmamalaki kong sagot. Ang isang scholar ay dapat may tapang na baguhin ang kanyang pananaw sa harap ng bagong ebidensya. Ang baybayin ay mas mahusay na sistema ng pagsulat kaysa sa inaakala ko. Sa oras ng pahinga, lumapit si Hans, isang kasamahan sa loob ng 30 taon. Tobias, ayos ka lang ba? Sinusuportahan mo ang baybayin? Baka may sakit ka? Hans, malinaw na malinaw ang isip ko, sagot ko. Sa katunayan,
Ngayon ko lang nakita ng malinaw kung gaano tayo nabilanggo sa ating mga pagkiling. Pero ang alpabeto, magaling din ang alpabeto. Ngunit hindi ito ang tanging sagot. Nagawa ng baybayin ang hindi nagawa ng alpabeto. Pinagsama nito ang siyentipikong disenyo at demokratikong mithiin. May mas nakakagulat na balita si Hans. Alam mo ba, ang ETH Zurich ay magbubukas din ng kurso sa baybayin at bilang isang required elective pa. Nagulat din ako. Ang pinakamahusay na universidad sa agham at teknolohiya sa Switzerland ay gagawing required elective ang baybayin? Oo. Iminungkahi raw ng mga profesor sa computer science. Ang prinsipyo ng kombinasyon ng baybayin ay katulad daw ng lohika sa programming at makakatulong daw ito sa pagpapaunlad ng lohikal na pag-iisip ng mga estudyante. Sa tanghalian, isang nakakagulat na balita ang lumabas sa TV sa faculty lounge. Ngayong araw, opisyal na inamin ng federal na pamahalaan ng Switzerland ang pagiging hindi episyente ng 4 na opisyal na wika, sabi ng anchor. Ang taunang gastos na 6 bilyong franc sa interpretasyon at pagsasalin ay malaking pabigat sa pondo ng bayan at ang inefficiency sa administrasyon na dulot nito ay malubha na raw. Lumipat ang screen sa kalihim ng edukasyon. Pinag-aaralan namin ang iba't ibang solusyon sa problemang ito. Isa na rito ang pagpapakilala ng isang common auxiliary script. Nagtanong ang isang reporter, anong partikular na sulat ang inyong ikinokonsidera? Maraming opsyon. Ngunit, sandaling huminto ang kalihim. Nakakagulat, pero ang baybayin ang isa sa mga pangunahing kandidato, nagkagulo ang lounge. Baybayin? Gagamitin ng Switzerland ang isang sulat mula sa silangan? Nabaliw na sila. Nagpatuloy ang paliwanag ng kalihim. Ang baybayin ay isang napakasyentipiko at neutral na sulat. Pwede itong gamitin sa anumang wika at higit sa lahat, madaling matutunan. Sa isang pilot program sa isang community college, 95% ng mga kalahok ay natutong magbasa at magsulat sa loob ng 2 oras. Sisimulan namin ang isang pilot project sa kanton ng Graubünden, patuloy ng kalihim. Ang Graubünden ay isang rehiyon kung saan ginagamit ang 3 wika Aleman, Italiano at Romansh. At doon pinakamalubha ang problema sa komunikasyon. Kung malulutas ng baybayin ang problemang ito, pag-aaralan namin ang pagpapatupad nito sa buong bansa. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko. Ang halaga ng baybayin, nakatutuklas ko lang, ay kinikilala na rin ng gobyerno at ikinokonsidera pa bilang isang auxiliary script. Ngunit hindi rin nawala ang mga tumututol. Sabi ng isang konserbatibong propesor, ito ay cultural suicide, parang tinalikuran na natin ang ating pagkakakilanlang Europeo. Tama, bakit isang sulat pa mula sa silangan? Mas mabuti pa ang Esperanto. Hindi ko na napigilan at nagsalita. Mga kasama, alisin natin ang pagkiling at mag-isip tayo. Ang baybayin ay hindi sulat ng isang bansa, kundi sulat ng sangkatauhan. Nilikha ito ng isang datu, hindi para sa isang partikular na lahi, kundi para sa lahat ng tao, at napatunayan na ang epekto nito. Nagpatuloy ang debate. Ngunit sigurado ako. Nagsimula na ang pagbabago. Isang agos na hindi mapipigilan. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ako ng rektor. Professor Luthi, naghahanap ang gobyerno ng isang tagapayo para sa pilot project ng baybayin. Narinig kong pinag-aaralan mo ito kamakailan. Interesado ka ba? Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Siyempre, buong puso akong sasali. Ngunit tiyak na tututol ang iyong mga kasamahan. Handa akong harapin iyon para sa katotohanan. Mariin kong sabi. Pauwi, naisip ko. 14 taon na ang nakalipas nang simulan ko ang aking karera bilang isang scholar, hindi ko ito inakala. Ako, na nais patunayan ang kahusayan ng alpabeto, ay naging tagapagtaguyod ng baybayin. Ngunit wala akong pinagsisisihan. Sa halip, nasasabik ako sa bagong hamon. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Sofia. Sofia, kasali ang lolo mo sa isang proyekto ng gobyerno. Ang pagpapalaganap ng baybayin sa Switzerland. Wow! Talaga po? Ang galing niyo, Lolo. Puno ng saya ang boses ni Sofia. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi mo ipinakilala sa akin ang baybayin, hanggang ngayon, isa pa rin akong palaka sa loob ng balon. Lolo, ibig sabihin po, lahat ng tao sa Switzerland ay mag-aaral na ng baybayin? Sana nga.
Isang Switzerland na magkakaiba ang wika ngunit nagkakaintindihan sa pamamagitan ng baybayin. Ang ganda isipin, hindi ba? Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas. Ang mga tuktok ng Alps ay namumula sa takip silim. Ang Switzerland, na tila hindi magbabago tulad ng mga bundok na iyon, ay haharap na sa pagbabago. At sa sentro nito ay ang baybayin. Dumating ako sa Chur, ang kapitolyo ng kanton ng Graubünden. Isa ito sa pinakamatandang lungsod sa Switzerland, may 5,000 taong kasaysayan, na preserba ng maayos ang mga makikitid na eskinita at mga gusaling medieval. Dito magsisimula ang isang makasaysayang eksperimento. Pumasok ako sa gusali kung saan itinatag ang headquarters ng proyekto. Sa silid pulungan, naroon ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan, linguista, edukador, psychologist, at neuroscientist. Mayroon ding mga observer mula sa Alemanya, Pransya, at Italia, sinimulan ni Dr. Meyer, ang pinuno ng proyekto, ang briefing. Nakakuha kami ng 25 voluntaryo mula sa bawat isa sa 4 na linguistic region, sa kabuuang 125 nagsasalita ng Aleman, 20 Italiano, 20 Ipay-Romansh, at 20 imam mula sa mixed language areas. Lumabas sa screen ang profile ng mga kalahok. Edad 18 hanggang 85, iba't ibang propesyon, estudyante, empleyado, may bahay, retirado. Hahatiin natin sila sa 2 grupo. Ang isang grupo ay mag-aaral ng Ingles, ang isa naman ay baybayin. Nagpatuloy si Dr. Meyer. Ang layunin ay malaman kung sa loob ng 4 na linggo, magagawa ng mga taong may iba't ibang wika na makipag-usap gamit ang isang auxiliary script. Nagtaas ng kamay ang isang edukador. Bakit baybayin? Hindi ba ikinonsidera ang Mandarin o Arabo? Ako ang sumagot. Ang baybayin ay isang featural script. Ang katangian ng tunog ay nasa letra. Ang Mandarin ay isang logographic script. Kailangan mong magsaulo ng libo-libo. Ang Arabo ay may hindi kumpletong notasyon ng patinig. Bukod dito, kayang isulat ng baybayin ang lahat ng tunog. Ang umlaut ng Aleman, ang nasal vowels ng Pranses, ang trill ng Italiano, lahat ay kayang isulat. Pero para sa isang taga-kanluran na matuto ng sulat mula sa silangan, may pag-aalinlangang sabi ng isang observer mula sa Pransya. Isang pagkiling iyan, mariin kong sabi, ang pagsulat ay walang silangan o kanluran. Ang mahalaga lang ay ang pagiging epesyente. Nagsimula ang eksperimento. Sa unang araw, tinuruan ang parehong grupo ng mga batayang letra. Ang grupo ng Ingles, kahit alam na ang alpabeto, ay nahirapan sa mga irregularidad ng spelling. Bakit hindi binibigkas ang K at G sa night? Reklamo ng isang Italiano. Bakit magkaiba ang bigkas ng through at though? Nalilitong tanong ng isang Aleman. Sa kabilang banda, iba ang kapaligiran sa grupo ng baybayin. Ipinaliwanag ng isang instruktor na ipinadala mula sa Pilipinas. Sige, sabihin natin ang tunog na Ka, ang likod ng inyong lalamunan ay bumubuka. Ang hugis na iyon, ang letrang ito. Ah, oo nga. Humanga ang mga kalahok. Makalipas ang 2 oras, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Nagsimula ng isulat ng mga kalahok sa grupo ng baybayin ang kanilang mga pangalan at simpleng salita. Isang 70 anyos na lola na Italiano, si Geng Rosa, ay tuwang-tuwa habang isinusulat ang Arosa. Sa 70 taon, ngayon ko lang naisulat ang pangalan ko sa isang bagong paraan. Hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng unang linggo, nakakagulat ang resulta. 90% ng grupo ng baybayin ay nakakabasa at nakakasulat na ng mga simpleng pangungusap. Sa grupo ng Ingles, 30% lang ang umabot sa parehong antas. Marami ang nagsulat ng I am from Switzerland bilang I am from Switzerland. Isinulat nila kung paano binibigkas. Sa kabilang banda, ang grupo ng baybayin ay naisulat ng tama ang ako ay taga-Switzerland. Dahil kung ano ang sulat, iyon ang basa. Ang mas nakakagulat ay nagsimula ng mag-usap sa baybayin ang mga kalahok na may iba't ibang wika. Ang eksena kung saan ang isang Italiano na hindi marunong mag-Aleman ay nakikipag-usap sa isang Aleman gamit ang baybayin ay nakakaantig. Guten Tag, buong giorno. Ibinahagi nila ang kanilang pagbati sa pamamagitan ng pagsulat sa baybayin.
Kahit hindi nila alam ang wika ng isa't isa, nababasa nila ang nakasulat sa ikalawang linggo, mas malaki pa ang progreso. Nagsimula ng magpalitan ng sulat ang mga kalahok sa grupo ng baybayin. Isang 22 anyos na estudyanteng Aleman, si Lucas, ay sumulat sa isang 68 anyos na lolo na Romansh, si Gian. Kamusta, Lolo Gian? Ako si Lucas mula sa Zurich. Saan po kayo nakatira? Ano po ang wikang Romansh? Masaya po akong nakikipag-usap sa inyo sa baybayin. Ang sagot ni Lolo Gian, Lucas, ikinagagalak kitang makilala. Nakatira ako sa Engadin Valley. Ang Romansh ay wika ng aking mga ninuno. Isang panaginip na makausap ang isang kabataan na tulad mo. Ang mga nagsasalita ng Romansh, na buong buhay ay nakahiwalay dahil sa wika, ay sa unang pagkakataon ay malayang nakikipag-usap sa mga taong may ibang wika. Ngunit may mas nakakagulat na natuklasan. 3 sa mga kalahok ay may dyslexia. Pagkatapos nilang matuto ng baybayin, bumuti ng husto ang kanilang kakayahang magbasa. Inilabas ni Dr. Brown, isang neuropsychologist, ang resulta, kamangha-mangha. Sinuri namin ang aktibidad ng utak ng mga pasyenteng may dyslexia. Kapag nagbabasa sila ng baybayin, bumababa ng husto ang stress indicator. 70% ang ibinaba kumpara sa pagbabasa ng alpabeto. Bakit po kaya? Tanong ko. Dahil ang ugnayan ng tunog at letra sa baybayin ay napaka-regular. Ang ka ay laging tunog ka. Sa Ingles, ang G sa go at gym ay magkaiba ang bigkas. Ang mga irregularidad na ito ang nagpapalito sa mga may dyslexia. Umiiyak na nagpatotoo si Marco. 45 anyos. Buong buhay akong nahirapan magbasa. Sa eskwela, tinuturing akong bobo. Sa trabaho, hindi ako na-promote. Pero sa baybayin, nakakabasa ako. Kung hindi ito milagro, ano pa? Sa 2 linggo, sinubukan ang pagiging praktikal nito. Isang eksperimento kung saan isinulat sa baybayin ang mga opisyal na dokumento. Nakakagulat, 85% ang itinaas ng pag-unawa sa mga dokumentong ito. Sabi ng isang empleyado ng munisipyo ng Chur, kailangan naming isalin ang lahat ng dokumento sa 3 wika. Bukod sa gastos minsan, nababago ang kahulugan. Ngunit nang isulat sa baybayin ang orihinal na teksto, nawala ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa ika-4 na linggo, ginanap ang huling pagsusulit. Ang gawain ay bumuo ng isang team na may 4 na miyembro mula sa iba't ibang linguistic region at gumawa ng isang proyekto. Tema, paano pagbutihin ang aming komunidad? Ang grupo ng Ingles ay nahihirapan pa rin. Ang kanilang Ingles na may iba't ibang accent ay mahirap intindihin at marami pa ring maling spelling. Sa kabilang banda, kamangha-mangha ang nagawa ng grupo ng baybayin. Nagbahagi sila ng mga ideya, nagdebate at nagsulat ng ulat sa baybayin. Magkakaiba ang kanilang wika, ngunit gamit ang baybayin bilang isang karaniwang kasangkapan, perpekto silang nakipag-usap. Ang pinakakahanga-hangang team ay binubuo ng isang inhinyerong Aleman, isang kusinerong Italyano, isang magsasakang Romansh, at isang guro mula sa mixed language area. Iminungkahi nila ang ideya ng isang community kitchen. Gagawa kami ng menu sa baybayin. Paliwanag ng kusinerong si Antonio. Kung ipapakilala namin ang aming mga tradisyonal na pagkain sa baybayin, kahit magkaiba ang wika, maiintindihan namin ang kultura ng isa't isa. Pagkatapos ng eksperimento, gumawa kami ng huling ulat. Malinaw ang konklusyon. Ang baybayin ay 3 beses na mas mabilis matutunan kaysa sa Ingles at napakahusay bilang isang auxiliary script na lumalampas sa mga hadlang ng wika. Ang epekto nito sa pagpapabuti ng dyslexia ay isang di inaasahang bonus. Inirerekomenda namin ang pagpapalawak ng paggamit nito sa buong kanto ng Graubünden. Nang ilabas ang ulat, nagkagulo ang buong Switzerland. Sinimulang pag-aralan ng bawat kanton ang paggamit ng baybayin at nagpakita rin ng interes ang mga kumpanya. Sabi ng CEO ng isang multinational pharmaceutical company sa Zurich, mayroon kaming mga empleyado mula sa 15 bansa. Ang gastos sa pagsasalin ng mga dokumento ay 5 milyong franc taon-taon. Kung gagamitin namin ang baybayin, malaki ang matitipid namin. Habang tinitingnan ko ang resulta, naisip ko, hindi ito simpleng usapin ng kung aling sulat ang mas mahusay. Ito ay usapin ng komunikasyon
at pagkakapantay-pantay. Ang baybayin ay isang demokratikong kasangkapan na nagbibigay sa lahat ng karapatang magsulat. Noong gabing iyon, nagsulat ako sa aking talaarawan sa hotel sa baybayin. Ngayong araw, gumawa kami ng kasaysayan. Ang mundong pinangarap ng isang datu 600 taon na ang nakalipas ay nagkakatotoo sa Switzerland. Isang mundo kung saan lahat ay madaling makabasa at makasulat. Isang mundo kung saan nawawala ang mga hadlang ng wika. Ginagawang posible ng baybayin ang pangarap na iyon. Tanaw mula sa bintana ang mga ilaw ng Chur sa gabi. Ang sinaunang lungsod na ito ay haharap na sa isang bagong pagbabago. Ang 500 taong gulang na sulat na tinatawag na baybayin ay nagbibigay ng bagong buhay sa 5,000 taong gulang na lungsod. Isang linggo matapos ilabas ang resulta ng pananaliksik, nagpatawag ng emergency meeting ang European Linguistic Society. Ginanap ito sa isang conference center malapit sa headquarters ng European Union sa Brussels. Dumalo ang mga lingwista mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Mahigit 200 iskolar mula sa Pransya, Alemanya, Italia, Espanya at Britanya. Nakakakilabot ang tensyon. Pagpasok ko sa conference hall, sinalubong ako ng malamig na tingin. Ang mga dati kong kasamahan ay nakatingin na sa akin ng may poot. Umakyat sa entablado si Professor Schmidt ng Max Planck Institute sa Alemanya. 20 taon ko siyang kaibigan, ngunit ngayon, siya ang pinakamatindi kong kalaban. Mga Ginoo at ginang, hinaharap natin ngayon ang isang krisis sa sibilisasyong Europeo, solemne niyang sinabi. Professor Liuti, nawala ka na ba sa sarili? Tatalikuran natin ang 2,000 taong tradisyon ng pagsulat sa Europa para sa isang sulat mula sa silangan? Mahinahon akong tumayo. Professor Schmidt, hindi ko sinasabing talikuran natin ang alpabeto. Ang sinasabi ko ay gamitin natin ang baybayin bilang isang auxiliary script para mapadali ang komunikasyon. Alam mo bang 6 na bilyong franc ang sinasayang ng Switzerland taon-taon para sa interpretasyon? Pareho lang yon, sigaw ni Professor Dubois ng Sorbonne University sa Pransya. Ngayon, auxiliary script, bukas, primary script na. Ito ay isang cultural suicide. Paano na ang ating pagkakakilanlan? Sumali rin si Professor Rossi ng Italia. Ang alpabetong Latino ay pamana ng Imperyong Romano. Kung tatalikuran natin ito, tinatraidor natin ang ating mga ninuno. Nagkagulo ang silid. Unang beses kong makita ang mga iskolar na maging emosyonal, ganoon kasensitibo ang isyong ito. Gusto niyo bang maging biktima ng cultural imperialism? Sigaw ni Professor Gonzales ng Espanya. Pagkatapos sakupin ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng P-pop at mga teleserye, ngayon pati sa pagsulat, itinaas ko ang aking boses. Mga kasama, mag-isip tayo ng makatwiran. Ang baybayin ay hindi pag-aari ng isang partikular na bansa. Nilikha ito ng isang datu para sa pangkalahatang kapakanan ng sangkatauhan. Isang sulat na nilikha dahil sa habag sa mga taong hindi maipahayag ang kanilang sarili. Iyan ba ay cultural imperialism? Huwag mong balutin sa magagandang salita, pang-iinis ni Professor Vandenberg ng Netherlands. Isa kang taksil sa sibilisasyong kanluranin. Ipinagbili mo ang iyong kaluluwa sa ilang pirasong pera. Nagalit ako sa sinabi niya. Dahil sa pera? Wala akong natanggap na kahit isang kusing. Sa katunayan, dahil sa research na ito, natigil ang pagbebenta ng mga dati kong libro kaya nalugi pa ako. Ginagawa ko ito para sa katotohanan. May panunuya namang sinabi si Professor Williams ng Oxford, katotohanan? Ang katotohanang sinasabi mo ay kabaligtaran ng ipinaglaban mo sa loob ng 40 taon. Sino ang maniniwala sa katotohanan ng isang taong pabago-bago? Biglang tumahimik ang silid. Iyon ang pinakamasakit na salita. Tama, nagbago ako. Oo, nagbago ako, malinaw kong sinabi. Ngunit mali ba iyon? Hindi ba't katangian ng isang scholar na baguhin ang kanyang pananaw sa harap ng bagong ebidensya? Kayo ba pinaninindigan nyo ang isang teorya sa buong buhay nyo? Agham ba yan o relihiyon? Sandaling katahimikan, may punto ang sinabi ko. Ngunit muling umatake si Schmidt. Kung gayon, bakit baybayin? Mayroon na tayong International Phonetic Alphabet. Ang IPA ay para sa mga lingwista, sagot ko. Masyadong komplikado para sa karaniwang tao. Ang baybayin, 2 oras lang. Pinatunayan na iyon ng eksperimento
sa Graubünden. 2 oras. Tumawa si Profesor Moreau ng Pransya. Sobra naman ang exaggeration mo. Tingnan ninyo mismo. Ipinakita ko ang inihanda kong video, ang mga eksena mula sa eksperimento sa Graubünden. Ang 80 anyos na lola na nagsusulat ng kanyang pangalan sa loob ng 30 minuto, ang pasyenteng may dyslexia na nagbabasa ng libro sa baybayin. Ang mga taong may iba't ibang wika na nag-uusap sa baybayin. Pagkatapos ng video, bumalot ang mabigat na katahimikan sa silid. Malinaw ang ebidensya. Tumayo si Professor De Bruyn ng Belgium, isang scholar na kilala sa pagiging neutral. Interesado ako sa pananaliksik ni Professor Liuthi. Pwede ba naming subukan mismo? Siyempre, agad kong sagot. Kung mayroong voluntaryo sa inyo, ipapakita ko ngayon din. Nakakagulat, halos 30 ang nagtaas ng kamay. Karamihan ay mga batang scholar, ngunit mayroon ding ilang nasa katanghaliang gulang. Nagkaroon ng isang impromptu na 30 minutong klase sa baybayin. Ang mga dating may pag-aalinlangan ay unti-unting namangha. Totoo nga, hugis ng organo ng pagsasalita. May ganito palang sistematikong sulat, kaya ko nang isulat ang pangalan ko. Ngunit ang mga matitigas ang ulo ay tutol pa rin. Binasa ni Schmidt ang isang pahayag. Ang European Linguistic Society ay mariing tumututol sa paggamit ng baybayin. Ito ay isang banta sa ating tradisyon at pagkakakilanlang linguistiko. Gagamitin namin ang lahat ng paraan upang pigilan ito. Sa botohan, 150 ang tutol, 50 ang pabor. Isang malaking pagkatalo. Pagkatapos ng pulong lumapit si Friedrich. Kaibigan ko sa loob ng 30 taon. Malamig ang kanyang mukha. Tobias, hanggang dito na lang yata ang pagkakaibigan natin, sabi niya. Tinraidor mo kami. Tinraidor mo ang buong sibilisasyon. Friedrich. Wala na akong sasabihin. Tumalikod siya at umalis. Nag-iisa akong naglakad sa mga kalye ng Brussels sa gabi. Maliwanag ang gusali ng EU, ngunit madilim ang aking puso. Tinalikuran ako ng mga kasamahan ko habang buhay. Pagbalik sa hotel, maraming missed calls. Karamihan ay mga galit na tawag, ngunit mayroon ding mga mensahe ng suporta. Lalo na ang voice message ni Sofia. Lolo, napanood ko po sa news. Tinututulan ka raw po nila. Pero tama po kayo. Sinusuportahan po kayo ng mga kaibigan ko. Lakasan niyo po ang loob niyo. Ang isa pang mensahe ay nakakagulat. Professor Liuthi, isa po akong batang profesor sa Universidad ng Brussels. Humanga po ako sa inyong presentasyon. Nagtipon po kaming 50 batang scholar para maghanda ng isang pahayag ng suporta para sa inyo. Kinabukasan, mas nakakagulat pa ang nangyari. Naglabas ng isang joint statement ang mga batang scholar mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Sinusuportahan namin ang pananaliksik ni Professor Liuthi. Ang baybayin ay isang makabagong kasangkapan na nag-aalis ng mga hadlang sa wika. Hindi dapat hadlangan ng pagkiling at interes ng mga nakatatandang akademiko ang pag-unlad. Pabalik sa Switzerland sa tren, naisip ko, si Galileo ay nilitis dahil sa kanyang paniniwala na umiikot ang mundo sa araw. Si Darwin ay binatikos dahil sa teorya ng ebolusyon. Ngunit sa huli, kinilala ang katotohanan. Sige, tuloy lang, sabi ko sa sarili. Balang araw maiintindihan din nila. Nagsimula nang makita ang Alps. Ang mga bundok na tila hindi nagbabago ay sa katunayan ay patuloy na nagbabago. Natutunaw ang yelo, naglulumot ang bato, nagkakaroon ng bagong daan, walang permanente sa mundo. Ganoon din ang wika at pagsulat. Makalipas ang ilang araw, isang kamangha-manghang balita ang dumating. Nagsumite ng petisyon ang mga kalahok sa eksperimento sa Graubünden. Isang petisyon na nilagdaan ng lahat ng 100 kalahok. Pakiusap, ipagpatuloy niyo ang proyekto ng baybayin. Sa unang pagkakataon, nakikipag-usap kami ng walang hadlang sa wika. Ito ay isang milagro. Ang mga tumututol ay dahil hindi nila ito naranasan. Pakiusap, huwag kayong sumuko. Lalo na ang sulat ni Marco na bumuti ang dyslexia ay nakakaantig. Professor, dahil sa inyo, sa 45 taon, sa unang pagkakataon ay nakabasa ako ng libro. Kahapon, binasahan ko ng kwento ang aking apo. Sabi niya, Lolo, marunong ka na palang magbasa. Hindi ko alam kung paano ipapahayag ang kasiyahang ito. Umupo ako sa aking opisina at nagsulat ng sagot sa baybayin.
Ang inyong suporta ay nagbibigay sa akin ng malaking lakas. Gaano man katindi ang pagtutol, hindi ako susuko. Dahil naniniwala ako sa pagbabagong dala ng baybayin. At sa huli, idinagdag ko, ang katotohanan, kahit matagalan, ay laging mananaig. Dumating na ang araw ng aking huling lecture bago magretiro. Isang malamig na umaga ng Disyembre, maagang napuno ng tao ang malaking auditorium ng Universidad ng Bern. Puno ang 500 upuan. At may mga nakatayo pa sa pasilyo. Hindi lang mga estudyante, kundi mga kasamahang propesor, mamamahayag, opisyal ng gobyerno, at kahit mga kritiko ko ay naroon. Lahat ay nag-aabang kung ano ang sasabihin ko. Ang huling lecture ng isang propesor na dating tagapagtanggol ng alpabeto, na naging tagapagtaguyod ng baybayin, at pagkatapos pa ng direktang banggaan sa European Linguistic Society. Sa pasukan ng auditorium, sinalubong ako ng rektor. Professor Liuti, handa ka na ba? Mukhang magiging kontrobersyal ang lecture mo ngayon. Oo, alam ko. Mahinahon kong sagot. Ngunit hindi ko na ito maitatago. Kailangan kong sabihin ang katotohanan. Habang naghihintay sa backstage, tiningnan ko ang mga manonood. Sa harap, nakaupo ang pamilya ko, kasama si Sofia. Nginitian ako ni Sofia. Sa tabi niya, naroon si Marco na nagturo ng baybayin at ilang kalahok mula sa Graubünden. Sa kabilang panig, ang mga kasamahan kong kritiko, nakahalukip-kip at may mapanuring tingin. Ngunit hindi ako natatakot. Sa halip, nakaramdam ako ng kalayaan. Dahil ngayon, masasabi ko na ang lahat, oras na. Sa gitna ng palakpakan, umakyat ako sa entablado. Tumayo ako sa harap ng mikropono at tiningnan ang mga manonood. Biglang tumahimik. Magandang umaga, sabi ko. Ako si Tobias Liuthi. Ito ang aking huling lecture. Sa loob ng 40 taon, sa entabladong ito, ipinangaral ko ang kahusayan ng alpabeto. At ngayon, sa aking huling lecture, mayroon akong ipagtatapat. Huminga ng malalim ang mga manonood. Mali ako. Nagbulungan ang mga tao. Inaasahan man nila, nakakagulat pa ring marinig ito ng direkta. Sa loob ng 40 taon, naniwala akong ang alpabeto ang pinakamahusay na sistema ng pagsulat. Itinuro kong ito ang esensya ng sibilisasyon. Ngunit nang makilala ko ang baybayin, napagtanto ko kung gaano ako kakitid mag-isip. Isa akong palaka sa loob ng balon. Inilabas ko ang unang slide. Ang larawan ng isang maalamat na dato. Ito ang dato na nag-standardize ng baybayin noong 1443. Mga kasama, makapaniwala ba kayo na isang pinuno mismo ang lumikha ng isang sistema ng pagsulat at para pa sa kanyang mga nasasakupan? Ipinakita ko ang isang sipi mula sa sinaunang kasulatan, sapagkat ang wika ng ating lupain ay iba. Maraming hangal na mamamayan ang may nais ipahayag ngunit hindi magawa dahil sa aking habag. Mga kasama, ito ang pag-iisip noong ika-15 siglo, habang ang Europa ay nasa kadiliman pa ng Middle Ages. Isang pinuno sa silangan ang lumikha ng isang sulat na kayang basahin at isulat ng lahat. Kung hindi ito revolusyon, ano pa? Lumakad ako sa pisara at nagsimulang magsulat ng baybayin. B-A-K-A-D-H-H. Ito ang mga batayang katinig ng baybayin. Ang B-A ay hugis ng bibig. Ang K-A ay hugis ng lalamunan. Ang H ay hininga. Muling umalingaw-ngaw ang paghanga. Kapag dinagdagan ng kudlit, nagbabago ang tunog. Ang mga tunog na galing sa iisang posisyon ay may magkakatulad na hugis. Ito ang disenyo 600 taon na ang nakalipas. Mas maaga pa sa modernong lingwistika, ngayon, ipinaliwanag ko ang mga patinig. Ang mga patinig ay mas pilosopikal pa. Ang kudlit sa itaas ay langit, sa ibaba ay lupa, ang karakter ay tao. Ang kombinasyon ng tatlong ito ang bumubuo sa lahat ng patinig at isinulat ko sa pisara ng malaki. Katotohanan. Ito ay katotohanan sa baybayin, ang bagay na hinanap ko sa buong buhay ko. Ngunit ang kabalintunaan, para mahanap ang katotohanan, kinailangan kong talikuran ang aking mga dating paniniwala. Ipinakita ko ang video ng eksperimento. Ang mga kamangha-manghang resulta sa Graubünden. Ang tuwa ng 80 anyos na lola, ang luha ng pasyenteng may dyslexia, ang sandali ng komunikasyon na lumampas sa wika. Nakita nyo?
Iyan ang kapangyarihan ng baybayin. 2 oras lang, kayang isulat ang lahat ng tunog at kung ano ang sulat, iyon ang basa. Imposible iyan sa alpabeto. Nagtaas ng kamay ang isang kritiko, ngunit ang alpabeto ay may 3,000 taong kasaysayan. Tama ka, sagot ko. Nag-evolve ang alpabeto sa loob ng 3,000 taon, ngunit ano ang resulta? Through, do, tough, bow. Bakit magkakaiba ang basa? Bakit tahimik ang K sa night? Hindi laging pag-unlad ang ibig sabihin ng kasaysayan. Ipinakita ko ang isang comparative chart, oras ng pag-aaral, kakayahang magpahayag, pagiging regular, pagiging madaling basahin sa lahat ng aspeto, mas mahusay ang baybayin. Ako ay isang scholar, sabi ko habang tinitingnan ang mga manonood. Ang misyon ng isang scholar ay hanapin ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito. Ang baybayin ay mas siyentipiko at demokratiko kaysa sa alpabeto. Nasa huling bahagi na ako ng aking lecture. Inapuntang taon na ang nakalipas. Sinimulan ko ang aking unang lecture dito. Noon, puno ako ng kumpiyansa na ang alpabeto ang pinakamahusay, na ang sibilisasyong kanluranin ang nakahihigit. Ngunit ngayon, aalis ako na may dalang kawalang katiyakan at naniniwala akong mas tapat na paninindigan iyon. Lumabas ang huling slide. Ang salitang kapayapaan na nakasulat sa 4 na wika ng Switzerland at sa baybayin. Ito ang pangarap kong kinabukasan para sa Switzerland. Panatilihin ang pagkakaiba-iba ng wika, ngunit may isang tulay ang baybayin. Isang bansang hindi na mag-aaksaya ng 6 na bilyong francs sa interpretasyon at ilalaan ang pera sa edukasyon at kapakanan. Mga kasama, ang pagsulat ay hindi simpleng kasangkapan. Ito ay sisidlan ng isip at tulay ng puso. At ginagawa ito ng baybayin sa pinakamadali at pinakamagandang paraan. Para sa lahat ng pantay-pantay. Sa huli, sinabi ko, unang beses kong makilala ang baybayin dahil sa aking 11 anyos na apo. Habang binabasa ko ang kanyang sulat, napagtanto ko na kahit matanda na, pwede pa ring matuto. Na pwedeng aminin na mali ka. Na iyon ang tunay na karunungan. Tiningnan ko si Sofia at ngumiti. Sofia, salamat. Binuksan mo ang mga mata ng iyong lolo. Ang patuloy na pagtatanong at paghahanap ng mas mahusay na sagot. Iyan ang katangian ng isang scholar. Sa edad na 6 na po, natagpuan ko ang isang bagong katotohanan. Sana, kayo rin na may bukas na isipan ay makilala ang baybayin. Salamat. Yumuko ako. Sandaling katahimikan at umalingaw-ngaw ang palakpakan. 1, 2, at lahat ay tumayo. Umiiyak si Sofia at kahit ang ilang kritiko ko ay tumayo at pumalakpak. Pagbaba ko sa entablado, pinalibutan ako ng mga estudyante. Professor, gusto ko ring matuto ng baybayin. Saan po pwede? Talaga po bang 2 oras lang? Nagtanong ang isang dalaga. Professor, may dyslexia po ako. Gagaling po ba talaga ako kung mag-aaral ako ng baybayin? Hinawakan ko ang kanyang kamay. O, napatunayan na sa Graubünden. Bubuksan ng baybayin ang isang bagong mundo para sa iyo. Lumapit din ang mga kasamahan ko. Nakakagulat, pati ang ilang kritiko. Leothi, sa totoo lang, kahanga-hanga ang lecture mo. Alanganing sabi ni Professor Muller ng kasaysayan, hinahanggaan ko ang iyong tapang. Hindi madaling baguhin ang 40 taong paniniwala sa publiko. Lumapit din si Professor Bauer ng physics. Sa totoo lang, interesado rin ako sa baybayin. Mukhang mas intuitive isulat ang mga formula sa physics gamit ito. Pwede ba tayong mag-research ng magkasama? Ang pinaka nakakagulat ay si Friedrich. Ang kaibigan kong nagdeklara ng pagtatapos ng aming pagkakaibigan sa Brussels. Tobias, nag-aalangan niyang sabi. Mukhang naging padalos-dalos ako. Nagbago ang isip ko matapos marinig ang iyong lecture. Kailangan ko munang maranasan ang baybayin bago ako humusga. Friedrich, hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Salamat, maraming salamat. Pagkatapos ng lecture, may espesyal na pulong sa opisina ng rektor, Professor Leuthi, tuwang-tuwang sabi ng rektor. Katatawag lang ng kagawaran ng edukasyon. Napanood daw ng live ang iyong lecture at umabot sa 500,000 ang nanood. Pinakamataas sa kasaysayan ng Swiss Educational Broadcasting. At may mas magandang balita pa, dagdag ng vice-rector.
Nagpatawag ng emergency meeting ang federal na pamahalaan. Tatalakayin daw ang pagpapalawak ng paggamit ng baybayin sa buong bansa. Hinihiling nila na maging espesyal na tagapayo ka. Sandali akong nag-isip. Retirado na ako, ngunit marami pa akong gagawin. Buong puso kong tatanggapin. Ito ay para sa kinabukasan ng Switzerland. Noong gabing iyon, nagkaroon kami ng simpleng retirement party. Sa restaurant, tumayo si Sofia para sa pagre-retiro ni Lolo, pero hindi ito katapusan, kundi isang bagong simula. Dahil ngayon, si Lolo na ang baybayin ambassador. Nagtawanan kami at nag-cheers. More grade my gun and accomplice dyan, binigyan ko si Sofia ng isang maliit na regalo. Isang sulat sa baybayin para kay Sofia. Ikaw ang aking guro at inspirasyon. Kung wala ka, nasa dilim pa rin ako. Salamat, mahal kita. Lolo. Umiiyak si Sofia habang binabasa ang sulat. Lolo, perpekto na rin po ang pagsulat nyo sa baybayin. Malayo pa, pero patuloy akong mag-aaral. Hanggang kamatayan, iyan ang tadhana ng isang scholar. Pag-uwi, umupo ako sa aking study. Puno ang aking schedule. Mga pulong sa gobyerno, training para sa mga guro, mga lecture, international conferences. Ngunit hindi ako pagod. Parang bumalik ako sa pagiging 20 anyos dahil mayroon na akong bagong misyon. Tumingin ako sa labas. Nagniningning sa liwanag ng buwan ang tore ng katedral ng Bern. Isang 500 taong gusali. Ngunit sa tabi nito, isinusulat na ang isang bagong kasaysayan. Ang 600 taong gulang na baybayin ay nagbibigay ng bagong buhay sa Switzerland. Kinuha ko ang aking notebook. Ang una sa listahan, pulong sa federal na pamahalaan. Agenda. Pag-aaral sa pagiging mandatory ng edukasyon sa baybayin sa lahat ng pampublikong paaralan. Napangiti ako. Isang bagay na hindi ko inakala, ilang buwan lang ang nakalipas ay nagkakatotoo na. Isang buwan matapos magretiro, kasama ko si Sofia sa Zurich Airport. Araw na ng aming pag-alis papuntang Pilipinas. Sa check-in counter, tinanong ng staff, ano po ang layunin ng inyong paglalakbay? Sandali akong nag-isip. Isang pilgrimage. Papunta sa lupang sinilangan ng baybayin. Ngumiti ang staff. Kayo po pala si Professor Leothi. Napanood ko po ang video ng lecture nyo. Dahil po sa inyo, nagsimula na rin po akong mag-aral ng baybayin. Talaga? Kumusta naman? Kamangha-mangha po. 4 na wika ang alam ko. At sa baybayin, kaya kong isulat ng tama ang bigkas ng lahat ng ito. Pagsakay sa eroplano, nagtanong si Sofia. Lolo, ano po ang una niyong gagawin sa Pilipinas? Kailangan kong magbigay galang sa dato. Kung wala siya, wala rin ang lahat ng ito. Pagkatapos ng 12 oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas, bumungad ang mga karatula sa baybayin. Karamihan ay nababasa ko na. Lolo, nakasulat po doon, mabuhay. Tuwang-tuwang sabi ni Sofia. Oo, at doon naman ay impormasyon. Sumakay kami ng tren papuntang Maynila. Tanaw mula sa bintana ang tanawin ng Pilipinas. Matataas na gusali, mga bundok at ilog, at saan man, mga karatula sa baybayin. Narinig ko po na halos 0 ang illiteracy rate sa Pilipinas dahil sa baybayin, sabi ni Sofia. Tama, nagkatotoo ang pangarap ng dato. Isang bansa kung saan lahat ay marunong magbasa at magsulat. Pagdating sa estasyon, sumakay kami ng taxi. Sa pambansang museo po, sabi ko sa driver sa medyo slang na Tagalog. Nagulat ang driver. Dayuhan po kayo pero marunong magtagalog. Kaunti lang po. Nag-aaral po ako ng baybayin. Wow! Ang galing po ng bigkas nyo. Hindi po ba kayo nahirapan? Hindi po, napakadali. Dahil ito ang pinakasiyentipikong sistema ng pagsulat sa buong mundo. Tumingin sa akin ang driver sa salamin at ngumiti. Nakakataba po ng puso na marinig yan mula sa isang dayuhan. Kami po kasi, sanay na kaya hindi namin alam kung gaano kadakila ang baybayin. Kinabukasan, pumunta kami sa pambansang museo. Doon, sa harap ng mga sinaunang artifact tulad ng Laguna copperplate inscription at Kalatagan pot na may mga ukit ng baybayin, tumayo kami. Sa isang espesyal na exhibit, naroon ang isang estatwa na kumakatawan sa maalamat na dato. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang emosyon. Dahil sa sulat na nilikha niya, 600 taon na ang nakalipas, nagbago ang buhay ko.
At hindi lang ako, kundi ang buong Switzerland, marahil ang buong Europa. Lolo, ayos lang po kayo? Tanong ni Sofia. Gusto kong magpasalamat sa kanya dahil binago niya ang buhay ko. Lumuhod ako sa harap ng estatwa. Nagulat ang mga tao sa paligid, ngunit hindi ko pinansin. Sa isip ko, sinabi ko, salamat mahal na dato. Ang sulat na nilikha mo ay gumagawa ng milagro sa Switzerland diling 100 taon makalipas. Tinatanggal nito ang mga hadlang sa wika, ginagamot ang dyslexia, at pinag-uugnay ang mga tao. Natutupad na ang iyong pangarap. Pagtayo ko, lumapit ang isang matandang lalaki. Dayuhan po kayo pero nagbibigay galang kayo sa ating dato. Sa slang na Tagalog, sumagot ako. Ang dato ay isang biyaya sa sangkatauhan. Ang baybayin ay isang kayamanan ng mundo. Naluha ang matanda at hinawakan ang aking kamay. Salamat. Maraming salamat po. Na isang dayuhan ay ganyan ang tingin sa ating baybayin. Binisita rin namin ang Universidad ng Pilipinas. Mainit kaming tinanggap ni Professor Jose Reyes. Professor Luthi, matagal ko na po kayong gustong makilala. Napanood ko po ang inyong huling lecture at labis akong naantig na isang iskolar mula sa kanluran ay kinikilala ang halaga ng baybayin. Ako pa nga po ang nahuli sa pagtuklas. Ang kahusayan ng baybayin ay isang objektibong katotohanan. Nag-alok si Professor Reyes. Professor, gusto niyo po bang gumawa tayo ng isang joint research? Isang proyekto tungkol sa internationalization ng baybayin, lalo na ang pagpapalaganap nito sa Europa. Masaya kong tinanggap. Siyempre, ibabahagi ko ang karanasan ng Switzerland at hahanap tayo ng mas mahusay na paraan sa isang pulong. Nakipag-usap kami sa iba't ibang propesor, tinalakay ang mga paraan para maipalaganap ang baybayin sa Europa, pagbuo ng mga programa para sa dyslexia at paggamit nito sa mga lipunang may iba't ibang kultura. Ang baybayin ay hindi lang sulat ng Pilipinas, diin ko. Dapat na itong ituring na isang yaman ng sangkatauhan. Isang kasangkapan na nag-aalis ng mga hadlang sa wika. Bago matapos ang isang linggong pagbisita, nakatanggap ako ng isang espesyal na imbitasyon. Makikipagkita ako sa Pangulo sa Palasyo ng Malacanang. Professor Luthi, salamat sa pagpapakilala ng halaga ng baybayin sa mundo, sabi ng Pangulo. Dahil sa inyo, tumaas din ang tingin sa Pilipinas. Ang baybayin ay hindi lang para sa Pilipinas, sagot ko. Nilikha ito ng dato para sa sangkatauhan. Panahon na para isakatuparan ang kanyang mithiin. Tama po kayo. Susuportahan ng gobyerno ng Pilipinas ang globalisasyon ng baybayin. Lalo na ang karanasan ng Switzerland, gusto naming maipalaganap sa ibang bansa. Matutulungan niyo po ba kami? Buong puso po. Sa huling araw, papunta sa airport, nagtanong si Sofia. Lolo, kumusta po ang Pilipinas? Kamangha-mangha. Ang baybayin ay hindi lang palasulat kundi kaluluwa ng mga Pilipino. At ngayon, kumakalat na ang kaluluwang iyon sa buong mundo. Magbabago po ba talaga ang Switzerland? Nagbabago na. Sa Graubünden 5000 na ang nag-aral ng baybayin, naghahanda na rin ang ibang kanton. May mga karatula na sa baybayin sa Zurich Central Station at pinag-aaralan na rin ang paggamit nito sa mga opisyal na dokumento. Darating po kaya ang araw na lahat ng Swiss ay mag-uusap sa baybayin? Darating. Tiyak na darating. Iyan ang pangarap ng dato at ngayon, pangarap na rin natin. Lumipad na ang eroplano, tanaw sa bintana ang mga ilaw ng Maynila. Sa gitna ng mga kumikinang na ilaw, nakita ko ang mga karatula sa baybayin. Kinuha ko ang aking notebook at nagsulat. Sa baybayin. Baybayin, susi sa kinabukasan ng sangkatauhan. Iba't ibang wika, ngunit iisa sa pagsulat. Iyan ang bukas na ating lilikhain. Sa tabi ko, may isinusulat din si Sofia, isang talaarawan sa baybayin. Ngayon, huling araw namin ni Lolo sa Pilipinas. Nalaman ko kung gaano kadakila ang baybayin na nilikha ng dato. Gusto ko ring maging tulad ni Lolo na magpapalaganap ng baybayin sa mundo. Salamat baybayin, napangiti ako. Isang pangarap na ipapasa sa susunod na henerasyon. May mas malaki pa bang pamana kaysa rito? Palapit na kami sa Switzerland. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Isa na itong lugar kung saan sumisibol ang isang bagong pag-asa, ang baybayin. Isang lugar kung saan ang apat na wika ay nag-uugnay sa pamamagitan ng baybayin,
kung saan ang mga may dyslexia ay nakakahanap ng pag-asa, kung saan itinatayo ang isang tulay ng komunikasyon at pag-unawa. Sigurado ako, hindi ito ang katapusan, kundi ang simula. Ang pagbabagong dala ng baybayin ay nagsisimula pa lang. Lalampas ito sa Switzerland, sa buong Europa, at sa buong mundo. Madilim sa labas, ngunit maliwanag ang hinaharap. Dahil may liwanag na dala ang baybayin, kumusta ang kwento ng isang profesor mula sa Switzerland na nakatuklas ng bagong kaalaman sa baybayin? Isang scholar na naniwalang ang alpabeto ang pinakamahusay, ngunit dahil sa siyentipikong disenyo at demokratikong diwa ng baybayin, binago niya ang kanyang paniniwala. Hindi ba't kamangha-mangha? Sa kasalukuyan, sa Switzerland totoong may mga pagtatangkang lutasin ang problema sa komunikasyon. Maaari kayang maging sagot ang baybayin? Ano ang inyong palagay? Kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like at ibahagi ang video na ito upang maipakalat ang kahusayan ng baybayin sa buong mundo. Sa susunod, magdadala kami ng mas nakakaantig na mga kwento. Maraming salamat.